bakit hindi na lang yung masamang ugali? Yung masamang tao. I mean, as I felt it was a curse. I felt it was a big burden, kumbaga, na binigay ng Panginoon. I never saw it a blessing. So for a long time, kami mag-asawa, we were questioning the Lord. Bakit ganito nangyari sa anak namin? Anong ginawa namin mali? Meron ba akong malaking kasalanan? Meron ba akong inagrabyado na atraso sa'yo? Grabe ang journey mo, Kokoy. Sa isang anak pa lang yan. Sa isang anak pa lang yan. Magaling ang Panginoon. Hindi lang ang masasabi ko. It's not naman me. We're just instruments. So, and then what happened next? Yun na yung papunta na tayo sa pag-build ng isang community. Yeah. So, ito'y test da ng mga neurodivergence. Yes. Diba? Alam mo ko, mahal. And naisip ko, honestly, Lord, bakit naman autism pa? Missionary kami. Wala kaming pera. Sa lahat naman ng tao, bakit kami pa? Naglilingkod naman kami sa'yo. Bakit hindi na lang yung masamang ugali? Yung masamang tao. I mean, as I felt it was a curse. I felt it was a big burden, kumbaga, na binigay ng Panginoon. I never saw it as a blessing. Ibang tao sabi, blessing yan. Parang ako feeling ko, blessing ka dyan. Hindi mo naintindihan yung sinasabi mo. Diba? Dalas yung, okay lang yan. Na special ang anak mo, blessing yan, maraming pamilya. Ganyan. Sabi ko, you don't know what you're saying. Huwag tumahimik ka na lang. Kaysa kung ano pang sabihin mo na nakakasama lalo ng loob ko. So that's how I felt. So for a long time, kami mag-asawa, we were questioning the Lord. Bakit ganito nangyari sa anak namin? Anong ginawa namin mali? Meron ba akong malaking kasalanan? Meron ba akong inagrabyado na atraso sa'yo? And sabi lang ng asawa ko, what else can we do about him? So ako naman, hanap na ako ng tinanong ko yung doktor, saan ba yung school, ma-recommend niya, anong therapist yung kailangan, bigay siya ng listahan, and we tried to get it right away. But it was very difficult because it was really expensive. Yeah. Hindi ko alam kung saan pupunta ng libre. Gusto kong makakaganap ng libre, pero sabi nga ng panahon, una, mahirap hanapin yung libre. Pangalawa, pipila ka ng matagal. Matagal talaga. Eh, hindi na ako makakaintay ng matagal dahil yung nanay ko kulit. At saka times of essence. Yes! Sabi niya, di ba, early intervention nga daw. So, the longer we wait, sabi ko, lalo hindi siya makokorrect. Yun yung iniisip ko pa. Fortunately enough, we were able to get all of this. Alam mo, sa honestly, nagkabaon-baon ako sa utang. Dahil hindi naman ako handa. Hindi ka naman nag-iipon na, sige, may anak ako, mag-iipon ako para pag may condition siya. Kaya di ba? Hindi naman ganun. Pag-iipunan mo yung ibang bagay, di ba? So, and it was really, really difficult for us financially. Imagine, kung bibigay yung figures, but yung sweldo namin, mag-asawa combined, is only 1/2 of how much we need just for him. Yes. Tapos wala pa yung pambayad ko sa bahay, pambayad sa lahat. Yes. I fully understand. Tapos asking the Lord, ano bang wisdom ng lahat na to? Ano bang plano? Little did I know that God has really wonderful plans. Di ba? Your child was diagnosed, nagbaong ka sa utang, you were so confused. How long was that? 2 years. 2 years. Oo, journey yun eh. Ah. Pero tanggap mo na, pero struggling. Oo, tanggap. Ako mabilis ko tinanggap kasi ako, pag hindi ko tinanggap, ano mangyayari sa Oo, kanya? ganun talaga eh. Magdi-deny ako. Pareho tayo. Ako mabilis kong tinanggap, pero nag-struggle ako dun sa, paano to, sadali lang. Anong unang, di ba? Ganun talaga. After that, your wife is very supportive. Yes. Diba? Very supportive, pero iba din yung journey ng asawa mo. Oo naman. Diba? Inaasikaso mo yung anak mo, yung nakikita mo yung asawa mo. Yes, ito. Nalulungkot siya, lagi siyang nade-depress siya. So I didn't know how to even console her kasi inisip ko minsan, kasalanan ko to dahil ako nagbuntis. Yun ang feeling niya. Yun ang feeling niya. And I kept on telling her, no, it's not your fault. Yeah. Lagi niyang tinatanong, Lord. Yun, why Lord? Why us? Why this condition? Why Pablo? Why? Alam mo anong turning point? Ano? Dahil nga kami missionary, nagpa-retreat kami. May imbita kami sa pare. Hindi naman ako close dun sa pare. Ako lang sundo sa kanya. Pero nagkikwentuhan kami sa hindi ko pinabanggit lahat ng concerns ko. So bigay siya ng retreat. Hindi ko alam na retreat tungkol sa prayer. Okay. Sabi niya dun sa retreat, sabi niya, you know what? We always pray to God. We pray to God daily. And sometimes in our prayers, we ask the Lord why. Shock na ako. Teka lang, ano na? Bakit nagsasalita na? Di ba naman ako kwento sa'yo? Tapos sabi niya, just keep the Lord, I'll ask the Lord, why this, why us? Pero ba talaga? Tama yung mga sinasabi niya. But you know what? Even if the Lord answers our question why, we will never fully understand. Because His wisdom is greater than ours.
So, stop asking why in your prayers. Or just stop asking why. I give you another question. Ask the Lord what? Lord, what is your plan? What do you want to happen? Alam mo, nung kinagabihan yun, after nung retreat, pag uwi ko, yun yung dasal ko, Lord, what? Oo, tama. What do you want to happen? Oh. What's next? Kaya, sakto. What's next? Ganyan. Mga 2 months after, may binati akong kaibigan ko sa Facebook. Sa birthday. Naalala ko, December 8 ang birthday niya. Hindi ko makakalimutan. Birthday ni Mama Mary. Birthday niya. So, binati ko siya. Sabi sa akin, God, nakapasa ko sa post mo, may anak kang may autism. Pwede ba pumunta ka dito sa office namin? We want to talk to a father of a son with autism. Sabi ko, talaga, bakit naman? Kakaiba naman yung, sabi ko, but they happen to be a pharmaceutical company. Yeah, okay. So, isip ko, mga gamot ang pag-uusapan dito. Tatanungin nila ako nung kailangan gamot, whatever. But little did I know that they just put up a foundation and they're looking for projects to support. And during that conversation with the director of the foundation and yung kaibigan ko and may ibang tao doon, tinanong nila ako, what's your greatest fear as a parent? Na pag ako'y wala na, matanda na ako, wala rin mangyayari sa anak ko kasi hindi siya matatanggap ng lipunan. Paano siya mabubuhay? Paano siya tatanggapin sa trabaho? Paano niya aalagaan ang sarili niya? Totoo. So sabi nila sa akin, valid yung question mo. Can you find out the answers to your question? Sabi ko, talaga? Ano po kung sinasabi niyo? Sabi nila, feeling namin, hindi lang ikaw ang may tanong na ganyan. Marami kayo. I think all of us. Yes, that's true. So, for your sake and for the sake of those other parents, hanapin mo yung sagot at paalam natin sa kanila. Sabi ko, are you offering me a job? Sabi ko, missionary ako. Sanay akong kausap sa iba, tao, magpa-retreat, magbigay ng training. Sabi nila, yes, we want you to do this and we will fund you. So I went to the leader of our community, missionary na ako. I asked for permission at sabi sa akin, ko, yan na matagal mong hinahanap na sagot sa prayer mo na what? Tanong ka ng tanong, ito na yung sagot. So, Hindi, tanong ka ng tanong ng why eh. Tanong ng why. Nung nag-what, binigyan ka ng sagot. Yeah, Binigyan ka ng sagot. Sabi niya, yan ang sagot, so do it. You have my blessing. Even as a missionary, let it be part of your personal mission. Yan. So from the time on, niyakap ko na. So, hindi ko alam paano kung sisimulan to. Paano nga ba? Paano nga ba ipapasok kami autism sa trabaho? Ano ba, anak ko bata pa. I think he was only 3 years old. Yes. During that time, 3-4 years old. Paano ba to? So, naghanap ako ng matandang may autism. Okay. Sabi ko, ito nga hanapin ko, paano ko to ipapasok sa trabaho? But while doing that, I also started to do it scientifically because I need to be able to prove to companies that it is Possible. It is possible. It is good for the business to hire persons with autism and actually Down syndrome. Kasi inisip ko neurodev, medyo magkalapit naman yan. Katoon, ang una ko nakita, person with autism. And naipasok ko siya ng trabaho. And we did a study, not only about him, but all other hinahanap ko yung mga iba pang may mga autism na nagkatrabaho na from years before. Kakaunti lang sila noon dito sa Manila, kakaunti lang. And nakita ko sila, and we made a study that we published, and later on made into a book, na siyang dinala ko sa mga kumpanya. What book is this? From exceptionality to exceptional. Okay. Yan. So yung title of the book, it's a multidisciplinary study on the benefits of hiring persons with neurodevelopmental disability. Unang-una, it's good for the business because it even affects their bottom line positively. Kumikita sila dito. Dahil in a sense, unang-una sa savings, sa training. If you have persons with autism, persons with disability, they tend to stay longer in their companies. Yung loyalty nila matagal. Yun yung kusong-kuso every 6 months palit yung turnover ng diba? So, there's cost in retraining people, in hiring and everything. Sila, ayun. Pangalawa, when they learn the job, which may take longer than usual, but once they learn it, they really become masters at it. Especially if it's a routine job. Yes. Diba? Kung denumero yan, alam mo na ito yung mga steps, asahan mo, susundan nila kada step. So, that means even the outcomes, the results are predictable. Yeah. Which is needed by the company kasi hindi naman pwedeng chamba-chamba lang, mataas ngayon next. Eto, ganitong input, ganito output. Yun, yan. Pangatlo, they're able to max, kumbaga na-experience sila yung tinatawag natin yung diversity of the workforce. Because persons with autism or persons who are neurodiverse look at problems differently. They can come up with solutions different from the rest of the team because their brains are wired differently. Iba nila nakikita, ibang atake nila.
Pang-apat, gumaganda yung pakikitungo ng bawat isa sa team. Why? Because if you know that you have a person with disability in your team, naturally, especially for us Filipinos, we tend to be a lot kinder. Di ba? Mahaba ang pasensya mo. So yung paghaba ng pasensya ng manager, hindi na lang doon sa person with disability, kundi pati doon sa ibang katrabaho na niya. Kapag yung mga katrabaho, sila sa isa't isa, mas bumabait. Sabi ko nga sa mga kumpanya, you spend so much money on team building. Ayaw pa kayo na expert from abroad, gagastos kayo. Pagpasok ko na lang isa. Iyon, nakuha mo. Pagpasok ko lang isa. Pagpasok ka ng isa, it's They will build the team. yes! And ano kumbaga, in real time Oo. in actual situation, in Yes. actual work Totoo yan. situations. Whether they like it or not, whether they intend for it or not, most of our partner companies have come back to us and said na, alam mo, umangat ang profile namin sa company because our customers have seen that we've been hiring persons with disabilities. Not only neurodivergence, Oh yeah. We're talking about disability na, Yeah, in general. in Different general. types. Physical, Physical. yeah, mental, lahat ng klaseng disabilities. But for us, dun sa NGO naman, sa Project Inclusion Network, we started with autism and Down syndrome. And then later on, we opened the doors to all types of disabilities. So ngayon, we've been in existence for the past 11 years. So we've helped thousands of persons with disabilities get jobs. At sa iba-ibang mga kumpanya, nag-start ako isang kumpanya. Alam mo yung dugo, pawis at iyak, luha, ang dami. Alam to ng asawa ko nung first few years, uuwi ako luhaan kasi walang gustong maniwala sa akin eh. Ilang taon na ganyan. Up until lumaki na lumaki, right, I've worked with more than 100 companies already. Right now, I've built a network of about 60 plus companies consistently advocate for the inclusion of persons with disability in the workplace. So, lumaki na siya ng lumaki. Pero nagsimula talaga siya na isang tao lang. So, it all begins with the first. So, paano ngayon katatawagan ng mga companies? Saan kanila mahanap? Well, now we're present in different social media platforms. Facebook, Project Inclusion Network. Project Inclusion Network. Search lang nila sa Facebook yung Project Inclusion Network. Nasa Instagram din kami. Just Okay. leave a message there. Or even sa LinkedIn. Or directly for the companies, Philippine Business and Disability Network, PBDN. PBDN. Philippine Business and Disability Network. That is for the companies. Mga companies. So sa mga pamilya naman, PIN. PIN, Project Okay, Inclusion ulitin ko Network. For families po, kung may mga anak kayo na tingin nyo can work, Yes. pwede ba yung mga online work? Pwede, meron rin kami mga ganyan. Yung mga researchers sila. Meron yan. Okay, for the families, you can go to PIN. Meron sila sa Facebook, Instagram, LinkedIn. and LinkedIn. Okay, that's Project Inclusion Network. Yeah. And for companies who want, diba, to hire people with disabilities, Yeah. diba, PBDN. Philippine Business and Disability Network. Grabe ang journey mo, Kokoy. Sa isang anak pa lang yan. Sa isang anak pa lang yan. Magaling ang Panginoon. Hindi lang ang masasabi ko. It's not naman me. We're just instruments. So, and then what happened next? Well, dun sa mga sumunod naman naming mga anak, we are teaching them to be able to be a good sibling to their kuya. Okay. Kasi alam namin ultimately, although ayaw namin silang ma-burden, who knows when our time will come, but we're teaching them. Kaya ang ginawa namin, we felt like we needed to be able to have more time with each other. Nag-homeschool namin yung aming mga anak. So nag-homeschooling kami, and then very artistic naman tong tatlo kong anak sa music, sa arts, and everything. We've put up meron kami mga small businesses na sila ang nagpapatakbo. Okay. Why? Because we want them to learn it early para silang ang magtutuloy nun, and even for their kuya. Kasi nga, doon sa community, gusto namin maituro yung mga crafts na yun na later ipapasa rin namin sa mga persons with disability. Yun lang. Candle making, soap making, yung mga ganyan. Parang naging test na. Parang gumawa ko sarili kong test na sa bahay. So yung wife ko, yun naman ang ginawa niya. In-enrich niya yung sarili niya. Nag-aral siya na nag-aral to be able to train our kids, to be able... Babata pa to kasi Pablo 16, sumunod is 14, sumunod is 12, tapos 11. Pero yan, meron na kaming mga online, mga efforts, initiatives. Doon nila na binibenta, sila nagmamonitor, silang nagpo-produce, yung gano'n. Ano naman yan? Saan naman na pwedeng bilhin yan? Ayan, sa Instagram, sa Facebook. Ano pangalan? Bottega Bene.
Bottega Bene, meaning the good stuff. I think magkakasama tayo. Ayan. Nararamdaman ko. Nabanggit ko na sa'yo to, di ba? Yes. Oo. Mukhang papunta na tayo doon. Yeah. Okay. Yun na yung papunta na tayo sa pag-build ng isang community. Yeah. So, ito yung test ng mga neurodivergents. Yes. Di ba? Ngayon, meron kaming, plugging na. Kung may mga deaf na gusto na matuto ng pag-barista, libre. Barista training and naipapasok na namin sila sa mga coffee shops. Talaga? Oo, yan. Yan. Punta kayo sa Facebook, makikita nyo, ilang batches na kami. And we are in partnership with one coffee academy. Okay. Tapos sila yung kasama namin, tapos tinitrain, tapos actually sila rin yung mga una nag-hire kasi nakikita nila magagaling yung mga titrain natin. And tuloy-tuloy ito. Every month, we are producing 2 batches every month. Okay. So, although magpo-post lang ngayong December dahil Pasko na. Start ulit. So, November, may naka-linya na magte-training. December post, by January, start ulit. Okay. We started with the deaf, but we want to venture into neurodiverse Yes. after the deaf, Yes. and then all the other types of disabilities after. In the past, nagturo ng multimedia art. Kasi meron mga magagaling sa drawing, pero hindi sila marunong pagdating sa digital. Yeah. So, naturuan sila doon. Yun, nagkatrabaho yung mga yun. Pero kami mga pinag-aral sa mga verbal, nag-aral sila ng English. Bakit? BPO. And mind you, ang daming BPO nag-hire. And they're very open, ha? Some of them, ang batas po natin nakalagay 1% persons with disability. Hire dapat ng mga kumpanya na may 100 employees up. Pero sa BPO, in most BPOs that we work with, mahigit sa 1%, ang iba doon 5%. Why? Kasi nakikita nila na kaya naman ng mga persons with disability gawin. So bakit natin ililimit sa walang kapansanan? Kung kaya naman nila. At alam nila na, ito, minsan ako. So, ba't mo ginagalingan? So, mahirap na, di ko ginagalingan, baka matanggal pa ako. Tama. O, di ba? Di gagalingan ko na. Siyempre, nakikinabang ang kumpanya doon. So, ayan, ilan yan. And maraming test na courses kung ano yung kumpanya na lumapit sa amin, tapos kulang yung skills sa mga PWD namin na lumalang sa amin. So, sabi namin ko, sige, tulungan namin kayo mag-enroll sa course na to para pagkatapos dito kayo magtatrabaho. Kasi yun naman ang trabaho ni Project Inclusion, mag-match. Because of Pablo, ang daming natulungan ni Pablo Totoo. na hindi niya alam. Yeah. Di ba? Kung may bayani sa lahat ng to, siya yun. Di ba? Because of Pablo, ang dami niya natulungan na hindi niya alam. Naalala ko tuloy. Isa one time, kami naman umattend ng isa pang retreat. Tapos kinausap ng wife ko, yung kaibigan namin yung retreat master. Tapos umiiyak pa rin during that time yung wife ko. After so many years na, may Project Inclusion na, umiiyak pa rin yung wife ko. Tapos tinanong niya si Father, sabi niya, Father, pag ba ang hirap dito, ang hirap mo ng sitwasyon namin kay Pablo. Sabi ni, ano ba mangyayari sa kanya? Sabi ng pare, alam mo, kung natanongin kung ano pa mangyayari sa kanya. Kasi baka ginagampanan niya na kung ano yung purpose niya sa buhay ninyo, sa pamilya. Sabi niya, ano yun, Father? Sabi niya, natuturuan niya kayong magmahal. Na dahil sa kanya maraming tao ang bumubuti. Bumubuti ang kalagayan at ultimately bumubuti kayong mga tao just by His presence alone in your family. That you were able to do all of these things and they were able to benefit. So si Pablo ang susi niyo sa langit. And napa-agree lang kami kung ano. Tama si Father. So blessing talaga. I think marami na kayong nagawa at marami ka pang magagawa. At sana sa mga nakikinig ngayon, kung anak nyo ay 1 year old, 2 years old, 3 years old, or malaki ng anak nyo at hindi nyo alam ang gagawin, pwede online. Uy, sinabi mo malaki na. Ang pinaka-latest namin napahire, deaf, 57 years old. 57 years Oo, old? napatrabaho pa namin. Ayun, titrabaho niya. Tuwan-tuwa. Kasi talaga yung saya namin, nalaman namin na natanggap siya. Yung parang mas masaya pa ako sa kanya eh. Yes. Thank you, Lord. Thank you talaga. Nagkatrabaho siya. Lahat pwede. Ito. Di ba? May pag-asa. Kailangan lang mag-connect. Ito. Kailangan lang i-connect. And I think, ito na yung tamang panahon para malaman po ninyong lahat. Lalo na po yung mga nasa probinsya because we have a lot of
viewers also from the Yeah. provinces na hindi nila alam anong gagawin sa mga kanilang mga anak. Diba? Eventually, baka meron ng partner po ang PIN dyan po sa probinsya. Or kontakin nila kami. We visited a number of provinces already. We talked to the local companies there. We talked to the government there. Yes. Pwede po ba kayong magbuklod-buklod Yes. para sa mga sektor na to? So, holistic naman ang ating approach. Nako, kasama na po ang panawagan sa ating mga LGU. Yes, yes. of Diba? course. Tama ba ako dyan? Totoo. I think the local government, the LGUs, so mga mayor. Yes, ayan. Malaki magagawa nila. Yung mga mayor, Oh. ito po ang PIN, lahat ng klaseng kapansanan. Diba? Yes. Ipagsama-sama po natin because all of them has the dignity. Diba? Kailangan nilang magkaroon ng dignidad. At maraming salamat sa iyo, Kokoy. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Ay nako, pagpatuloy po natin ang pagtulong at pagsuporta sa PIN na nagbibigay po ng trabaho sa lahat ng sektor. Diba? Thank you very much, Koy. Pero hindi ko po grabe, ang dami kasing kwento ni Koy, kailangan ko siguro ng part 2 nito. Sige ba? Grabe, no? Meron pa siyang hindi na ako kwento sa atin. Tingin ko nang dahil doon, magkakaroon pa ito ng ibang proyekto. Pero para dito po sa una nating, para sa episode na ito, ako'y mamamaalam. Thank you very much, Koy. Thank you very much. Okay, once again, saan kanila pwedeng Maabot mo po kami. Abot nyo kami sa aming Facebook page, Project Inclusion Network. Meron din po kami Instagram and LinkedIn, Project Inclusion Network, at sa Philippine Business and Disability Network. Ano masasabi mo sa mga parents na ngayon na para ay naglulumon, natatakot? Sa mga magulang na maraming pangamba, takot, lalo na para sa kanilang mga anak, based on my experience, ito po, in my years of experience, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Dahil alam ng Diyos ang ginagawa niya sa ating mga buhay. Nagsisimula pa lang maari ang Panginoon sa pag-unravel ng storya nyo sa kanyang plano. Kaya ang mahalaga po dito ay huwag tayong susuko at hanapin natin kung anong pinakamabuti para sa ating mga anak. At masusumpungan naman natin ito. At magugulat kayo kung ano pa ang kayang gawin nila ng inyong mga anak, ano pa ang oportunidad ang meron para sa kanila, at ano pa ang pwedeng magawa nila para sa ibang tao at para sa pamilya nyo. At yun po ang nangyayari sa pamilya natin. Wow! Maraming salamat. Maraming salamat. At ito ay para sa iyo. Okay, thank you. Thank you very much Q Cents by C. Para naman po sa misis mo. Ayan. Ayun, ako matutuwa. Yes, yes. Q Bats by Candy. At syempre, maraming salamat po sa BNB Studios and Jackie's Catering. Ayan po, mga kasama po natin dito po sa ating Candy and View. At sana po ay makatulong po ang episode na to para po sa mga pamilya po na may mga anak na may disability. Ano mang klaseng disability ito. Kaya nyo pong bigyan sila ng trabaho. Kaya po natin. Thank you! Thank you.